Hello everyone! Happy Wednesday! Share ko lang sa inyo guys kung paano ko ginawa itong Pansit Mickey dahil na-miss namin kumain ng Pansit Mickey guys. Kaya naisipan kong gumawa na gamit kong ano lang yung mga available sa fridge. So dahil meron akong tirang minced pork, so isasahog ko ito dagdag doon sa mga mixed fish ball na ilalagay ko rin. Ayan, hindi ako naglagay ng mantika. Ayan, niluto ko kaagad doon sa kawali hanggang sa nagmantika na nag-brown siya guys para mas masarap. At dahil yung gamit ko na repolyo ay yung bilog na yung medyo matigas na klase ng repolyo, kaya yun ang inuna kong ginisa dahil medyo mahirap siyang iluto. Ayan, medyo luto na siya. Tapos isusunod ko na yung ibang mga gulay. Pero itong inuna ko dahil medyo matigas yung repolyo na to at mahirap iluto. At syempre, nilagyan ko na rin ng lasa, soy sauce, asin, paminta, at konting garlic powder. Yan ang pinanlasa ko dito sa ginigisa ko na repolyo. Ayan, naluto na guys. At ngayon isusunod ko na itong carrots. At ayan, gisa-gisa lang guys. Simpleng pansit pero masarap naman siya. Ayan, yung sumunod. Tapos, mamaya maglalagay din ako ng isang pirasong bell pepper dahil meron akong nabili. Kaya, maglalagay ako dahil dagdag sarap din ito sa ginisang Pansit Mickey kapag meron siyang bell pepper. At ito na guys, ilalagay ko na rin itong bell pepper. Siya yung pinakalas na nilagay ko dahil mabilis lang maluto ang gulay na to. Kaya konting gisa lang ay tapos na para hindi siya madurog. Ganon. Kanya-kanyang style naman yung pagluluto ng pansit guys, pero sinishare ko lang sa inyo kung paano ko iluto itong pinakita ko na gisado Pansit Mickey. At saka yung ginamit ko na mga panggulay. Pwede rin naman yung Chinese cabbage, kaya lang ito yung nabili ko. Kaya okay na rin dahil ito yung mura na nabibili na repolyo. Pero yun nga lang, mahirap lang siyang iluto. Pero kung marunong ka naman na kung may technique ka kung paano lutuin, okay rin naman siya na ihalo sa pansit. Ayan, naglagay ako ng ground black pepper. So, ilalagay ko na lahat ng mga lasa para sa pansit. Maglalagay ako ng soy sauce, oyster sauce, at igisa-gisa na. And then, ilalagay na lang yung pansit mamaya at iluluto and then tapos na. Ganun lang kadali guys. Naglagay din pala ako ng 2 teaspoon ng chicken powder. Dagdag lasa dito sa pansit. Tignan nyo naman, ang sarap na ng itsura. Kahit ganito lang, kung hindi pansit ang lulutuin ay pwede na ring ulam. At ayan, maluluto na talaga itong mga gulay ng pansit na linuluto ko guys. Ayan, halo lang ako ng halo para pantay-pantay yung pagkakaluto. Ganun lang. Tapos dito, isusunod ko nang ilagay itong mixed fish ball na dagdag sahog. Hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit guys para maikalat doon sa pansit. Dahil malalaki rin naman yung mga fish ball, para maikalat, yun, hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit. Ganyan lang, halo-halo lang guys. Halo lang ng halo dahil meron na siyang lasa, kaya ready nang ilagay yung pansit dyan. Kaya lang, iluluto ko lang yung mga fishball before ako maglagay ng Pansit Mickey. At ayan, ready na yung gulay at mga sahog. Ngayon, ilalagay ko na yung Pansit Mickey.
So, ang mangyayari dito, hindi na ako naglagay ng tubig dahil nagtubig naman yung gulay na linuto ko. So, ayan, hahalo-haluin lang hanggang sa maluto and then tapos na yung pansit. Ito nga palang pansit Mickey na ginamit ko guys ay hinugasan ko rin para matanggal yung mga ibang oil niya dahil nakasupot to na yung parang fresh ko na pansit sa Pilipinas at meron siyang oil. Kaya hinugasan ko siya bago ko siya inihalo dito sa ginisa kong mga gulay. At ayan guys, luto na itong linuluto ko na pansit Mickey. Ayan, ang sarap na ng itsura guys. Thank you so much for watching and I will see you again on my next one. Thank you so much. Bye! Kain po tayo. Bye!